Tinuturuan namin ang mga kabataang lalaki at ang mga kalalakihan hindi para mamuhi sa kababaihan, hindi para gawan sila ng karahasan at abusuhin sila. Tinuturuan namin ang mga kabataang kalalakihan at ang mga kalalakihan, first and foremost, is that para ma-appreciate nila ang equality. Para ma-appreciate nila na hindi lang babae ang nabubuhay sa mundo. Okay? Lalaki, babae, pantay na karapatan, pantay na pagtrato, walang discrimination, walang priority. Right? Ito ay pantay at deserve ng parehong gender na ito ang respeto, ang equality. Right? Pasensya na po sa mga topic, sa mga podcast na nadidiscuss natin na minsan may karahasan at may pagka-harsh. Pero po kasi sometimes kailangan po ng mga bagay na medyo masakit sa pandinig dahil yun lang po ang paraan para magising ka, upang kalimbangin, alright, lalo mga kababaihan at maging kalalakihan na rin na hindi tama ang mga ginagawa natin at pinaniniwalaan natin na itinuro po sa atin. Pagkat ito po ay mga bagay na hindi naman natin challenge, hindi natin question, sinunod lang po natin to. Right? Dahil po sa aming mga pagtuturo, na-realize nyo po, mga kapatid na kalalakihan at sa mga kabataang kalalakihan, na-realize nyo po ang katotohanan na hindi naman talaga pantay ang lalaki at babae dahil ang gino-glorify lang sa society ay mga babae. Right? Ang mga lalaki po, aminin mo natin o hindi, huwag tayo maglokohan dito. Aminin mo natin o hindi, disposable tayo mga lalaki. So, sa atin lang naman na mga lalaki, kumukuha ng benefits at upper hand ang mga kababaihan para sa kanilang mga sariling security needs. Right? At privilege. Hindi ko po sinasabi na masasama ang mga babae. Although hindi equality yung ganung nangyayari dahil sila lang ang may ganung klaseng pribilehiyo. Samantalang tao rin naman ng lalaki. Right? Hindi ko po sinasabi na masasama sila. At gusto ko pong ipahayag sa inyong lahat, hindi ko po kinamumuhian ng mga babae. Nalulungkot po ako kasi sayang naman. At one point of time, minsan ding naging isang beautiful creature ang babae. Pero sila po ay na-impluwensyahan ng lahat ng klase ng mga societies, brainwashers and influencers at unfortunately tinanggap po nila ito. Hindi po nila ito challenge at tinanggap lang po nila at in-enjoy nila ang privilege na sinet up para sa kanila. Hindi po nila isip na napabayaan po nila rin na ibigay yung respeto, appreciation, alright, at honor na para din doon sa counterpart nilang lalaki. Pinagpaniwala po sila na masasama ang mga lalaki, abusado. Hindi naman po lahat. At kahit naman mga babae, marami rin namang mga gumagawa ng cheating, ng pananamantala, and even may mga babae na mga mararahas na nananakit sa lalaki. Parang ang gusto nilang mangyari is lalaki lang ang masama, ang mga babae biktima palagi. Mali po ito. Alright? Sa The Red Pill PH, wala ka pong maririnig na sugar coating. Ganito talaga ito. Kung marupok ang tenga ng nakikinig dito, well, hindi para sa iyo ang channel na ito, kapatid. Right? Dahil ang channel po ito ay naiiba sa lahat ng channel na napapanood mo at napapakinggan mo. Kadalasan ng mga mapapakinggan mo at mapapanood mo sa ibang mga channel, yung mga masasarap sa pandinig, yung mga gusto mong marinig. Pero sa The Red Pill PH channel po, brutal po ito, brutalan po ito. Hindi mo magugustuhan most of the time ang mga maririnig mo at mapapanood mo rito. Dahil ito po yung talagang totoo. At dahil nga sa, yun ang itinuro sa atin na female privilege, laging sintahin luhuran ng mga babae, malamang yung mga maririnig mo rito is female hating para sa'yo. Yung mga maririnig mo dito is pagrereklamo,
Right? Pagiging iyakin daw ko, no? Hindi po. Yung naririnig po ninyo rito, boses po ito ng lahat ng kalalakihan dahil wala naman po sa kanila ang may lakas na loob na mag-voice out nito sa society dahil po natatakot po sila na mahusgaan na bakla, iyakin, emosyonal na lalaki, sad boy. Kami po ang nagsisilbing boses nila. Nire-representa po namin ang mga kalalakihan na walang boses sa society. Nire-representa po namin ang kalalakihan na mga hindi na-appreciate ang efforts sa society. Lahat ng malalaking kontribusyon nila dahil palaging babae lang ang na-appreciate, palaging sila lang po ang tumatanggap ng proteksyon, ng karapatan. Right? Subalit hindi po nila nare-realize what they fail to realize is that lahat ng ito dahil sa effort din ng lalaki. Kahit sa ang anggulo mo man po yan tignan. Right? Sino nagpoprotekta sa society sa babae? Mga lalaki. Sino ang gumawa ng mga bagay na pinapakinabangan nila? Building, teknolohiya, transportasyon, infrastruktura, lalaki. Sino ang kailangan nila para magkaroon ng anak? Kasi nga, hindi sanay mag-isa ang babae dahil emosyonal yan, masisiraan ng bait yan. Lalaki. Pero pag nakuha na nila yung anak, tapos ka na. Goodbye ka na. Right? Wala na silang pakialam sa lalaki kasi nga nagamit na nila yung lalaki para magkaanak sila. Tapos pasusustentuhan pa, padidimanda pa. Ang The Red Pill PH po ay boses ng mga kalalakihang walang boses sa society. Dahil sila po ay natatakot na mahusgahan at pagtawanan ng society. Hindi po ito pagkamuhi sa babae at buong kumpiyansa ko pong ipinapahayag ako mismo dito sa channel nito. Hindi ko po kinamumuhian ng babae. To be honest, nalulungkot po ako na hindi dapat ganito ang society. Hindi dapat ganito ang mentality, ang worldview, set of beliefs ng mga babae na napunta from loving wife, from decent woman, from humble woman, in na transition sa panahon nating to bilang mga narcissist, mga walker, mga pangit ang ugali, mayayabang, strong personality, mga empowered, mapanlait, masyadong judgmental sa lalaki. May pagmamahal pa rin naman sa puso ko, pero hindi po ito pagmamahal na romantiko. Ito po'y pagmamahal makatao. At mahal ko ang babae bilang kapwa-tao. I don't love woman in a romantic way. That's my honest side and my honest take. At wala po ako nakikita na masama roon. Wala kang karapatan na husgahan kami kung ayaw namin pumasok sa relationship dahil pwede ka magmahal ng kapwa-tao mo kahit hindi pa yan romantiko. Right? Minsan pa nga the more na nagmamahal ka ng romantiko, masyado kang mahigpit, masyado kang makasarili sa partner mo versus dun sa nagmamahal ka ng kapwa-tao na nandun yung respeto. Right? Na hindi mo siya pag-ahari. Anyway, well, naiintindihan ko kung sinasabi ng iba na women hating ito. Pero sa loob-loob ko po, oo, nagdi-discuss ako ng red pill, pero hindi ko po kinamumuhian ng babae. I love them as a human being. I still respect them. Marami pa rin akong mga kaibigan na kababaihan. Nakikisalamuha pa rin ako bilang kapwa-tao sa kanila. Pero hindi na po ako yung tipo na simp. Hindi po ako yung tipo na stalker. Hindi po ako yung tipo na gumagawa ng nanlilibre pa sa babae. Hinahatid sinusundo. Hindi. Yun lang naman po yung kaibahan. Well, humihingi naman ako ng tawad at pasensya sa mga babae. Right? Bilang tao, right? Bilang, in a humanitarian way. Humihingi po, sa mga babaeng nakikinig po rito, humihingi po ako ng kapatawaran at pasensya sa lahat ng mga nasasabi namin at natuturo namin. Pero hindi kailangan po namin i-rectify yung mga hindi tama na paniniwala na behavior na asal na itinuro sa mga babae na kung saan yung lalaki na ang nagsasuffer.
Alright? Na kung saan kahit mali na yung babae, kinukonsinti pa sila. Na kung saan babae na lang palagi yung tama. Alright? Bakit po? Hindi rin naman nakatulong sa babae. Hindi rin naman nakatulong sa babae yan. Yung entitlement mentality na yan. Yung female privilege na yan, hindi naman nakatulong sa babae yan. Nakadamage yan sa babae. Bakit? Sa sobrang andyan na lahat ng pangangailangan nila. Nakukuha na nila lahat ng atensyon na gusto nila. Protektado na sila ng batas. Bawal mo silang sitahin. Hindi rin sila masaya eh. I know deep down inside of them na andun pa rin yung voice sa kanilang, in their innate inner core. Hindi sila masaya. Kasi nga, nawawalan sila ng mga tamang lalaki. Right? Napupunta sila lagi sa mga right? Nakukonsinti palagi yung mga, ginagawa nilang unfair, right? Dahil sa lalaki lang palagi sinisisi. So, dahil nga nakukonsinti sila, tinotolerate yung mga ginagawa nila dahil protektado sila ng gobyerno, protektado sila ng batas. Uulitin na naman uli nila, kumpiyansa sila. Ganun ka kumpiyansa sila na hindi sila mauubusan ng mga option na ginagamit nila, right? Yung iba, ikinakategorize nila ng mga option. Yung iba, nasa priority. Yung mga matatangkad, gwapo, may pera pa. Tapos, yung mga beta male na provider, pag naanakan sila. Hindi tama ito eh. Yan ang sinasabi ko po. Hindi kahit kailan nakatulong yung itinuturo ninyo sa mga babae. Nadadamage sila dyan. Kaya marami yung mga single mom. Yan. Marami yung mga tumatandang dalaga, yung mga nade-depress, marami yung mga strong personality. Kasi nga po, hindi ninyo dinidisiplina ang kababaihan. Ini-spoil po ninyo sila. Then, yung mga lalaki, pinapag-man up ninyo. Hindi po ninyo tinetake into account, okay pa ba yung mga lalaki? Parang kabayo yan eh, palo ka ng palo, patay na yung kabayo mo sa sobrang layo ng itinakbo, hindi mo na pinagpahinga, di ba? Walang channel na nag-attempt nito dahil wala silang bayag, paray pasikat lang sila na mga alpha kuno na puro kayabangan. Wala silang interest na mag-brought up ng boses para sa mga kalalakihan, na mga walang boses sa society. Nahihiya sila na masabihan ng mga sad boy, ng mga reklamador. Wala. Kahit isa ni Red Pill, kahit anong channel pa yan, dating gurus, pick-up artist, Red Pill, Black Pill, etc., you name it, wala kahit isa. Right? The Red Pill PH lang ang may bayag na humarap sa mga ganito, na humarap na kami sa maraming, may mga death threat pa nga eh. Humarap na kami sa mga maraming kritisismo, sinasabihan daw kami reklamador. Hindi. Hindi sila nagtagumpay. Bagkus yung ginawa namin ito, marami ang nagising na kalalakihan. So nagsisimula yung mga kalalakihan na i-share yung video namin. Dumadami ng dumadami yung populasyon ng kalalakihan sa Pilipinas na nagigising. Right? Na hindi na nagpapamanipulate sa babae. So, in that way, naiiwasan yung pagkabigo sa kanilang relationship, dating life, right? Naiiwasan nila na abusuhin ng kababaihan, na gamitin. At the same time, yung mga babae, nawawala yung delusion kasi alam nila tumatalino na yung mga lalaki. Alam na ng mga lalaki lahat ng karakas nila, lahat ng mga mind games nila, lahat ng mga secret affairs nila, lahat ng mga dark secret nila ng nature nila. Kasi pag ganito po ang mga lalaki, sisters, hindi magpuproduce to ng mga hater na lalaki. Babalik po yung society sa equality kasi nga po, hindi na nagpapagamit yung lalaki sa mga babae. So kung hindi na nagpapagamit yung mga lalaki sa babae dahil nga na-appreciate na nila yung kanilang sariling value, dun babalik yung respeto. Ire-respeto ng babae lahat ng lalaki kasi nga hindi sila mga puppet na sunod-sunuran. Alam ko na medyo harsh
ang ginagawa naming to. Naiintindihan ko kayo, hindi ko kayo masisisi, pero gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na mali ang pinapaniwalaan ninyo. Biktima tayong lahat ng brainwashing ang SBI na ito. Pinagpapaniwala nila ang mga babae na wala silang kailangang accountability na hawakan, samantala ang mga lalaki tinuturuan nila ng kung ano-ano mga kabaliwan na kung saan nagpapakamartir. Right? Na ubusin na ang sahod para sa babae, bilihan ng lahat ng pangangailangan, sintahin, luhuran. Kaya maraming putang inang lalaki nagpapakamatay. Kasi nga dahil sa ginagawa ninyo. Di nyo sila binibigyan ng boses. Palaging babae ang dinidinig nyo na babaero daw ang mga lalaki. Pero walang boses yung mga lalaki. Kasi nga, sinishame nyo sila. Pinapahiya nyo sila. Yung ano-anong mga stereotype ang iniimbento ninyo na kapag magreklamo ang lalaki, babansagan nyo sila ng mga reklamador, mga iyakin, right? Complain ng complain, mga bakla, mga softboy, mga sadboy. Right? Kaya marami ang mga lalaki na damage. Hindi po ito nakakabuti. Ang female is spoiling, ang female privilege, hindi kahit kailan man nakabuti, hindi lang sa babae. Kahit sa lalaki. Kaya yung iba, wala naman ng logic eh. Wala nang dahilan para magseryoso ka ba dahil ganito nga eh. Ganito nga ang mukha ng society at ng kababaihan. Kaya yung ibang nice and loving guy, naku-convert ngayon sila sa fuckboy. Kasi wala na eh. So, yung mga babae din ang gumagawa ng mga ganyan. Kasi nga, hindi kayo entitled sa lahat ng bagay. Right? Lahat tayo, mga pababae, mga palalaki, may kanya-kanyang role na gagampanan sa bawat isa. Right? Ika nga ng kanta, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tama eh. Pabor na pabor ako doon sa kanta. Ngayon sa mga babae kasi, tinuturo ng society, wala akong pananagutan sa lalaki. Entitled ka, babae ka eh. Karapatan mo lahat ng bagay. Ikaw ang laging biktima, ikaw ang laging tama, mali ang mga lalaki. 'Di ba? Kasalanan 'to ng society at ng lahat ng mga brainwashing ng mainstream media kasi nga pinamumukha nila sa kanilang mga platform, whether yan ay romantic movies, love song, social media, na biktima by default ang babae, na ang mga karapatan at rights ay para lang sa babae. Bahala na ang mga lalaki, kimabaliw yan, kimagpakamatay yan, kimadepress yan, kibumagsak ang buhay niya, maubos ang pera, mabankrupt. Satanist ang pinaniniwalaan po ninyo, I tell you. Hindi ako perpekto, di ako nang husga, hindi naman ako banal, pero I tell you, sabihin na natin na relihiyoso ko, hindi ang galing sa Diyos, I tell you. Hindi kahit kailanman ako naniniwala ko, hindi papabor ang Diyos sa ganyang klaseng tinuturo nyo sa babae. And even ang Diyos nag-utos sa babae na respetuhin mo, pasakop ka sa lalaki, hindi paalipin sa lalaki, pasakop ka. That means makisama ka, makipag-collaborate ka. Huwag mong kalabanin yung counterpart gender mong lalaki kasi hindi mo naman kalaban yan, kakampi mo yan. Right? Extension yan ng katawan mo, ng isip mo, ng kaluluwa mo. Ikaw din yan. Kumbaga one flesh and one blood. Hindi mo naman kalaban yan. Hindi mo yan dapat kamuhian, pabagsakin. Right? Kasi yan ang tutulong sa'yo eh. Di ba? Now, going back, pasensya na po, o hindi ako perpekto, sabihin na natin na may punto kami, pero ako pa rin po bilang tao, well, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga babaeng nasaktan ko, at pasensya na po. Alam ko na ang The Red Pill PH at ang ang movement na ito, ang bagong panahon, ang renaissance na ito ng manosphere, pagkagising at ages of enlightenment na ito ay hindi na mapipigilan at babaguhin ito ang society in the next 10 years. Kasi nga mawawala na yung mga simp, mapapalitan na sila ng mindset.
So wala na, babagsak na yung power ng kababaihan. Wag na kayo magtaka kung minsan hindi na gusto makipagrelasyon ng mga lalaki, hindi nila gusto magpakasal. Pero, well, walang gustong mangyari yan Pero, kung gano'n ang mangyayari, matututo na matauhan yung mga babae. Kasi nga, lunod na ang isip nila, ang set of beliefs nila, ang kanilang worldview sa delusion, na iniisip nila na entitled sila sa lahat ng bagay, na babae lang ang may boses, babae lang may karapatan. Bahala ka ng lalaki ka, putang ina ka, mag-depress ka, magpakamatay ka, mabankrupt ka, wala akong pakialam sa'yo, marami naman lalaki, nabibiktimahin ko, aabusuhin ko. Ako, hindi ako perfecto, pero I am confident na hindi rin gusto ng Diyos yung ganitong tinuturo niyo sa babae. Hindi rin natutuwa ang Diyos dyan kung maka-Diyos ka. Hindi papabor ang Diyos dyan. Right? Remember, nilagay ang ginawa ang babae para magbigay ng support at magsilbi sa lalaki. Kung lalaki naman, protektahan ang babae. Right? Yun lang naman po ang gusto naming mangyari. Gusto namin ng equality. Kasi nga, ang delusions, ang entitlement mentality at abusive na power ng feminism, gynocentrism ay nakaka-damage na sa lahat ng bagay. Hindi lang sa babae, lalaki, sa lahat na. Right? Pinagpapaniwala kayo ng social media, ng mainstream media, kayo mga babae na entitled kayo sa lahat ng bagay. Napapanood nyo sa mga movies na maraming mga rapists para pasamain yung himain ng lalaki. Hindi ninyo kalaban ng lalaki, kakampinin nyo sana yan Kaso ganyan, mas pinili ninyong maniwala sa brainwashing, mas pinili ninyo na maging makasarili, kaya ganito na. Lumalaki ang MGTOW, dumadami ang red pill, may mga black pillar, yan. Lahat ng yan ay bunga ng kagagawan nyo, kapabayaan ninyo. At pagpili ninyo sa brainwashing kaysa doon sa counterpart ng lalaki na kakampi ninyo. Pinabagsak ninyo, right? Pinagkatuwaan ninyo ang mga lalaki. Be prepared para sa future. Makikita ninyo ang culture shift. Maraming salamat po. Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on